Isang magandang umaga po mga kababayan at hello world! Kumusta? Kumusta po sa lahat sa atin po mga kababayan na nasa iba't ibang dako po ng mundo? Isang magandang umaga, tanghali, gabi, wherever you may be. Alright? Pag-usapan po natin itong nakakagalit na pagkakatanggal ni General Torre as PNP chief mga kababayan. Hindi ko po alam kung ano po ang nangyayari sa atin pong gobyerno. Kung bakit tinanggal ang isang magaling, matapang, nagtatrabaho na isang PNP chief. Bakit kaya siya tinanggal? Kung sino pa yung nagtatrabaho ng maayos, sino pa yung rinirespeto ng tao, ng taong bayan, siya yung nakagawa ng napakagandang achievement para sa bayan. Ang paghuli, pag-aresto kay former President Duterte, isa na yan. At ang pangalawa ay ang pagkaka-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy na isa pong inaakusahan ngayon, nasa kulungan. Yan. Dalawang bagay, malalaking bagay na nagawa ni General Torre na kung saan hindi po nila binigyan ito ng konsiderasyon. Mga kababayan, smells fishy po sa akin ito. Smells fishy mga kababayan. Hindi po tama. Hindi po tama na desisyon ito, kung desisyon man ito ni Pangulong Marcos, para po sa akin, hindi po tama ang desisyon na ito. Ang tanong, meron bang nag-influensya kay President Marcos sa desisyong ito na i-relieve si General Torre? May mga ugong-ugong na maaring ang kanyang kapatid at mga yung iba po sinasabi, impluensya ni Secretary of DILG John Vic Remulla. Yan po ang sinasabi ng iba. Dapat ang Pangulo hindi po nagpapa-impluensya. Dapat inaalagaan mo. Dapat pinoprotektahan mo ang isang pinuno ng iyong sangay o ahensya na malinis magtrabaho. Now, ano ngayon? Si Nartates ang pumalit as PNP chief? Ano na ba sa PNP? Sa Napolcom, bata-bata na ba? Meron bang bata si John Vic Remulla kaya ayaw niya kay General Torre? Alam niyo mga kababayan, marami pong mga pautot itong si John Vic Remulla, mga sinasabing to preserve the integrity of the institution. Blah, blah, blah. Hindi pa ako naniniwala dyan sa mga kalukuhang yan. To preserve, yung mga pa-entro po niya na we live by laws. You know, we are being, ruled by laws. Yung mga nakakasawa po itong mga ito, I don't know, mga kababayan. Hindi po tama. Yan po ang mga ginagawa nilang palusot para sipain to kick General Torre out of the game. Para po sa akin mga kababayan, hindi tama. Kung bakit naman pinayagan ng Pangulo ito. Dapat siya ma-impluensya, dapat hindi niya ito pinayagan. Sa isang napakabuting general, meron po tayong respeto sa kanya. Wala na, sigurado po yan. Pag iba na ang PNP chief, posibleng balik na naman tayo sa dati. Malaki ang pagkakaiba for sure. Ang leadership ni Torre kaysa itong, I'm not judging Nartates, pero posible po yan na maaring hindi kasing galing ng leadership ni Torre itong si Nartates. But we'll see. Bigyan po natin ng pagkakataon, pero ang sinasabi ko lang, hindi tama ang pagkaka-relieve ni General Torre as PNP chief. Maling-mali ang Pangulo dyan.
At maling-mali si John Vic Rimulya, mga kababayan. Kalahin mo ba namang isang magaling na general and he is performing excellently? At yun sinibak mo. Rinilive nyo yung highly performing na isang PNP chief. Anong klaseng mga leaders kayo sa gobyerno? Hindi yan dahilan or magandang rason na sabihin mo na kaya nyo tinanggal because ay pagkakamali si General Torre dyan po sa resolution sa NAPOLCOM. Ito ay maliwanag na pinulitika. Yan po mga kababayan. Pinulitika si General Torre. Nakuha na nila ang gusto nila. Nahuli na si Kibuloy, nahuli na si Digong, kaya wala na. Wala na silang gusto kay General Torre, kaya yan. Pero alam nyo mga kababayan, ang taong bayan, isa na ako dyan, number 1 na ako dyan, ay sumusuporta sa integridad, sa tapang, sa galing ni General Nicolas Torre. Yan mga kababayan. Our country is very problematic mga kababayan. We remove straight and highly performing government officials. Kung bakit natin tinatanggal. Kagaya ni General Torre. Kaya may problema ang ating gobyerno. Ano ba to? Manok-manok system? Meron ba silang ibang manok? At gustong isalpak? Ito nga, nasalpak na si Nartates. So we have a problem dito po sa ating bansa. Kung sino pa yung magaling at matuwid, tinatanggal nila sa pwesto. Kaya dyan lumalabas yung mga buhaya dahil walang mag-check sa kanila. Wala silang kinatatakutan. Kaya dyan lumalabas yung mga buhaya at mga magnanakaw sa gobyerno. Yan. Ano pang problema natin aside from that? Na tinatanggal na natin ang mga magagaling na government officials gaya ni General Torre. Ano pang problema nating mga Pilipino? We vote for corrupt leaders. Yan. Sa panahon ng eleksyon. Instead, na yung matuwid, magaling, maganda ang kanyang record, wala. Ang pinipili lang natin, napaka-cheap natin, pinipili natin yung mga corrupt. Last 2022 elections, then Vice President Leni Robredo offered herself para manilbihan, gawing mas maganda ang ating bayan, and she promised na ibibigay niya ang kanyang oras para sa ating mga Pilipino. Wala. Ayaw natin. Ayaw natin sa mga matutuwid na mga kandidato. Ayaw natin sa mga kandidato may integridad. Sino ang pinipili natin? Yun pong may mga questionabling pagkatao. Yun pong mga buhaya, mga kurakot, mga kababayan. Kaya don't blame or wag na magsisihan sa mga flood control projects na yan. Dahil ang mga butante din ang dapat sisihin dito. Sapagkat sila ang nagpaupo sa mga magnanakaw na mga politiko. Yan. Alam natin na kung ang pinuno ay matuwid, hindi niya yan hahayaan. Yung mga secretaries na yan, kung matuwid ang presidente, sibak agad yung mga yan. Yan lang mga kababayan. Kaya sana naman, sa paparating na 2028, ang iluklok natin ay yung maintegridad, yung walang bad record na kandidato, yung walang record sa korupsyon, sa pagpatay ng tao, etc., etc. Yan ang iluklok natin. Marami ang mga qualified, gustong tumakbo, manilbihan sa ating bayan, pero ang pinipili natin ay yung mga bulok. Yan. Yan ang
sitwasyon sa ating bansa kaya hindi tayo umuunlad as a country. Yan ang problema sa ating mga Pilipino, sa ating mga butante. Yan. Kaya mga kababayan, ang tanong ko, meron pa bang hope na natitira sa ating bayan? Kayo lang ang makakasagot niyan. Please comment down below. Marami pong salamat sa inyong panunood at pagsuporta sa ating napakaliit na channel. Magandang umaga po, magandang araw sa ating lahat. Maraming salamat.